Napakaganda. Wanted yung anak nung ano may-ari eh. O, eto, pagpatuloy natin video ni MJ. Naman ng istorya na yan, mga kahombre ko. Sige, so, kawawa naman yung bumili kasi may dent yung iPhone. My Opo, goodness. sir. Hindi naman siguro alam nung... Hindi alam. Hindi niya alam. Okay, sige. So now, naibenta si iPhone. Ano nangyari sa pera? Yung iba, nilaro niya nung yung slot-slot. Sir. Asa, ganun lang halaga? Naubos yan sa... Hindi naman totally naubos yun. Nanalo siya ng konti. Hindi niya. Okay. Siyempre, tapos kain sa ganito, kain sa ganun. Kumain kayo. Kumain po kami. Tapos, dito na nabigay yung pera mo. Tama? Yes, sir. Andito na yung problema eh. Ito na yung problema, mga kahombre ko Yun po yung first time ko na nakatanggap ng sinasabi niyang allowance. No, hindi allowance. So, pinaghirapan ko yun. Bumali po ako ng 5K. Bumalik ang 5K. Opo. Okay. Yung pinanggalingan po ng bali is sa pinagbenta po ng cellphone. My God. So, talagang yun lang yung pera niya? Yes, sir. Kala ba trilyonaryo yan? Sabi niya, sabi mo. Opo, Anyway, sige. So, binigyan kang 5K. O, Yes, tapos? sir. Tapos, ang ginawa ko po, nag-send po ako para sa allowance ng pamilya ko. 3K po, sir. Okay. Tas yung 2,000, ano Nagtira ginawa po mo? ako sa akin, pinadala ko rin po sa nanay ko. Yung iba po, pang-allowance ko. Okay. Good. O, after niyan, tandaan mo itong sinasabi niya. Yes, sir. Gusto ko sagutin mo lang. Opo, sir. Unang-una, si Casper ang nagpapasahod dyan. Lahat ng mga taong kinuha ni Casper, kay Casper ko binibigay ang pera. So, si Ian, 20 days na yata sa akin yan. Pero bumali siya ng 15 days. Actually, pinakiusap lang ni Casper yan. Boss, baka pwedeng makiusap kasi meron akong kaibigan. Wala lang matuluyan ngayon dito sa Maynila. Baka pwede dito lang kahit kain tulog lang. Sabi ko, wag ganon. Sige, testingin natin bago ko i-hire. Testingin muna natin ng ilang buwan. Bigyan muna natin ng allowance sa 10,000. Yeah. No. 10K monthly ko. Hindi allowance yun. Yun is sahod. Hindi mo ko tauhan, pero sa'yo ako nagtatrabaho. So yun. So yung sasabihin hindi pinasweldo, unang-una hindi ako nagpapasweldo sa kanila. Pangalawa, hindi ko sila empleyado. Okay? Na may pinirmahang kontrata. Pinakiusap sa akin yan ni Casper dahil wala raw masusilungan, walang trabaho, kailangan may kain ka. Sabi ko, hindi lang kain. Sabi ko, bigyan natin ng allowance kahit 10,000. Testingin muna natin. And then pagka okay, at saka natin bigyan ng full contract at saka bigyan natin ng full na sweldo. At least minimum. Di ba matalino ka, mayaman ka, trilyonaryo ka? Asan yung pag-iisip kung di mo ko tauhan? Pero kanino ako nagtatrabaho? Kay Casper ba? Di ba sa'yo naman, Sir FLM? Hindi naman kay Casper, sir eh. Nagtrabaho po ako kay FLM. Oh, basag na basag siya dyan. Diba? Basag si Kulaong dyan. Tsak na nang gagalaiti si Kulaong. Mamaya yan, pag-gising niyan, pag nag-live yan. Manggagalaiti kay Ian yan. Kasi nga po, hindi ko talaga makita yung logic eh. I could not see any logic in there. What does that mean? Casper is also an employee. What does that mean? Norman Mangusin gave the salary of Ian to Casper. What I know is who gives the salary? That's the boss. What does that mean? So the boss is Kulaong. So if Kulaong will say, Ian is not his employee, what does that mean? I could not see any logic in there. Ay, Mighty Manong. Shoutout sa'yo, Mighty Manong, what does that mean? Kunwari ako, meron akong tauhan na meron ding tauhan. Pero yung tauhan ng tauhan ko, ang pinagsisilbihan ako. Diba?
Sino nag-uutos kay Ian? Si Kulaong. Sino ang amo? Eh di si Kulaong. Diba? I could not see any logic in there. Ah? Ba't ganon? That mean? What does that mean? Delayed. What does that mean? What does that mean? Bakit ko kukunin yung sahod ko kay Casper na pinasok ako? Sahod nga, di ba? Alam mo yan, paring Casper, wala tayong personal na halitan, ha? Kinakapos ka rin, alam mo sa sarili mo yan. Oh my God. Di ba? Hindi ka nakakatanggap ng bali na nga lang, nahihirapan pa, di ba? Nako po. God. Di ba gumagawa ka na ng paraan para may pantustos ng pamilya mo? Alam mo sa sarili mo yan, wala tayong sa personal na alitan. Kasi, nagsalita ka, ikaw una nagsalita. Oo, ang dami niya sinasabi Dahil mo sa'yo. sinasabi sa akin, nanahimik ako. Hanggang sa kumalat na. Pare, sa totoo lang, ikaw may diferensya eh. Ikaw yung may diferensya dun sa issue mo na yan. O ngayon, ako naman ang magsasalita. Di ba, minsan nagtatampo ka rin dyan sa amo mo? Na bakit nauunang bigyan ibang tao kaysa sa tao niya? Totoo po yan, sir. Nagsasabi sa'yo. Opo, nag-uusap po kami. Okay. Kasi inanakit po ng bawat tao yun eh. Oo, tama. Wala na yun. Like, Totoo yan. Yan ang totoo, tingin ko. Kasi hindi naman mag-iimbento si Ian eh. Nakikita natin minsan parang pikon na si Casper kay Kulaong. Hindi na lang makahindi kay Kulaong si Casper. personal. Personal na po yun. Hindi mo po kailangan i-record mo po yun. Oo, tama. Hindi Or naman. videoan po kasi. Personal na po yun. Usapan namin. As magkumpare ah. Oo. Kayo magkumpare rin talaga. So, hindi totally, sir. Kinuha niya kung gagawin niya kumpare. Okay. So, hindi naman nabinyagan. Okay. Paliko pa kumparihan mo. Okay. Kung paring hilaw nga, sabi mo. Di ba, nung sinabi ko sa'yo, paring Casper na, kailan ba tayo makakabali? Di ba, magkikisas party yung mga bata? Alam mo yan, wala pang pamasko yung mga bata. Ang sabi ng amo natin, or ng amo mo na lang, na 5, December 5. Nabigyan tayo, December 7. Doon tayo nakabali. Ako lang pala nakabali kasi binigyan na kayo ng tig 1,000 na bonus niyo raw. Sabi niya. 1,000 pesos? Yes, sir. Yung pinagbenta ng cellphone niya, sir. Totoo po yan, sir. Sige, go, continue. Di ba? Nakikiusap ako na kailan ba kailangan mo makuha na? Kasi mag-kiss party yung bata, sir. Wala pang damit. Walang pang binigregalo. May mga kailangan bayaran project. May paggastos pa nila. Siyempre, bilang ama, aligaga ka rin. Kasi hindi ka makakadiskarte. Sa loob ka lang ng bahay. Sino mauutangan mo doon? Pader? Yung inaasahan mo tao wala naman may abot. How about yung asawa mo? Anong sinasabi sa'yo? Bali, siyempre, gumagawa lang po ako ng alibay para hindi rin po siya mag-isip. Grabe yun. Tapos, Nahirapan ka talaga. yes, sir. Nahirapan ako sa sitwasyon na yun. Sabi mo na, dumating ako, sisiga-siga. Utos mo yan eh. Wala, ganun pa. Akala mo may tira, putik na. Ay, akala mo siga-siga pa dating. Di ba? Okay naman. Paglalabas tayo, kailangan malakas ang tindig mo. Kaya ako nababash yung mga tao mo dahil din sa'yo. Tapos ngayon, babaligtarin mo. Grabe ka, Sir FLM. Believe ako sa'yo. Talagang di ka libre ka. Libre Sheraton. Libre saan? Di ba? Wala ka man binayaran sa pagkain natin doon. Kaya ka di ka libre ka. Wala kang binayaran doon dahil sinasabi mo na VIP ka ng Sheraton. Legit ba na VIP siya ng Sheraton? No, sir. No. Hindi. Last kasi nakain namin eh. Kinausap pa niya yung waiter. Nagkakaano pa sila. Hindi pa sila magkasundo. Sino magbabayad eh. Tawag mo na si ganito. Tawag mo sa ganito. Kung legit ka talaga na nakakalagkad mo na trilyonaryo ka, bayaran mo. Hindi mo kailangan tumawag ng tao para magbayad ng kinain natin. My God. Wow. Yung kwarto, nakapangalan ba yun sa kanya? May card ba kayo Bali, inabot lang din po, sir. May nagbayad lang din po. na tao? Apo. So, hindi siya yung nagbabayad? Hindi po, sir. Naban ba siya? Naban ba siya sa Sheraton? Or ba't siya biglang nawala sa Sheraton? Ang sabi niya, gusto daw niyang pahinga na ayaw niya na sugal. Aminin mo sa sarili mo, wala ka ng pansugal nun. Yun eh. Wala ka na talagang perang pansugal nun. Pero kung may pera ka nun, dagi ka nandun, di ba? Hindi mo naman pwede sugal yung 3,000, 4,000, 5,000 mo. Ayun lang. Mamuunang ka 10K. Casino yan. Mabigat. Mabigat yung casino. Nakapunta lang ka uli doon dahil inimbitahan ka maglaro ng baccarat. Hindi naman nanghiram sa'yo si Casper kahit kailan. Hindi Wala naman po. ganun. Wala naman po kung gano'n. Pero hikahos din siya. Yes, sir.
Grabe. Walang nabago sa buhay niya, kumbaga. Wala naman, sir. Ang nabago lang sa kanya, Baka nga nabaon pa sa utang. yung nagbablog siya ng sarili niya. Tapos nakabihis siya ng ayos ko, no? Yung mga damit ba na suot nyo? Sir, Saan galing yun? sa kanya, isang pirasong polo shirt. Na original ba yun? Original po siya na sabi niya, ayan ang suotin mo para magmukha kayong tao. Wow! Yun po. Dumating sa akin yan, ano yan? Gusgusin na gusgusin talaga. As in, walang damit, binihisan ko pa para magmukhang tao, putang inang yan. Ano yan, dumating si Casper doon, nakahubo. Kagusto si Kulao. Ano yun, dumating doon, nakaganon lang. Nakatayo si Casper, nakaganon lang. Walang damit. Gag. Makaporma, akala ko matapang puta. Pinalundag ko lang Pero original na Fred Perry talaga. Ay, hindi po, Preteri. Polo. Yung may logo na polo, na kabayo po. Oo. Yun po. Polo Ralph. Yes, sir. Medyo may kamahalan ng isang Polo Ralph. Na isang polo. Siguro nasa mga 10 to 15K isang polo. Mahal, sir. I doubt na bibigyan ka ng Oo. Polo Ralph. Hindi nga mabigay yung sweldo mo. Di ba? Kasi sir, binigyan niya po Japek. sa amin nun. Sabi niya, para may magamit kayo, pag alis tayo, magmukha naman kayong tao. Wow. So, paningin mo, hayop kami. Hindi ka ba tinamaan doon? Yan ang Doctor of Humanities. Yan yung Doctor of Humanities. Ganyan yun kapag nabibili lang yung mga pinag-aralan, na sinasabing pinag-aralan, nabili lang dun sa Gapan. Ayan, ganyan, yan ang resulta. 'Di ba? Hindi natin kasi pwede sabihin kung makalait talaga, makapagsalita, akala mo talaga, no? Sapul kami nun, sir. Sapul ako nun, sir. Wow. Kasi hindi naman akong hayop na pumunta sa inyo. Kung hayop ako, hinayop na kita. Oo nga, syempre. Anong masasabi mo pala na ngayon may naging pagbabanta siya sa'yo? Yun nga po, sir. Kiniladkad mo pangalan ko. Pinagbilangan mo ako magnanakaw. Bakit nung araw na yun, nung umuwi kayo, hindi mo hinanap kung ano bang nawala? Ba't maghintay ka pa ng video ko bago ka sumagot? So, kung kakasuhan ko, actually, pwede naman. Pwede ko nga tadtarin ang kaso Sabihin ko lang na maraming nawala rito sa bahay ko kasi hindi ko naman alam, hindi ko pa nai-inventory. Pwede kong gawin yon. Basta yan, pag nagpa-inventory ako, kung ano man yung nawala doon, kay sila o hindi sila ang kumuha, damay sa kanya yun. Kahit sabihin magnanakaw kumuha ng mga panahon na yun, damay sa kanya yun. Anong dahilan mo? May prueba ka may ninakaw ako? Yun. May ebidensya ka. Pag may ebidensya ka ninakaw ko o may CCTV ka na nakita mo na may ginalawa ko yan, kahit alikabok ng bahay mo, hindi na ako na mismo susuko. Tama ka. Kasi mga kahombre ko, ito ayon sa ating batas, Ian, Yes, sir. para mapatunayan na ikaw ay nagnakaw, it's either caught ka sa akto Yes, sir. ng isang, maybe, barangay chairman, Yes, sir. police, sundalo, NBI, basta opisyal, no? Kasama mo, oy, caught on act ka, ninakaw mo, ninakaw mo. So, huli ka. Opo, sir. Tama? Tama. Samantala, kapag hearsay lang, walang mangyayari doon. At pwede rin kapag nahuli ka sa CCTV. CCTV po, sir. So now, Norman Mangusin, Casper, kung ako sa inyo, kung tunay ang inyong ibinibintang kay Ian, Patunayan ilabas nyo ang CCTV footage, ilabas nyo ang somebody na makakapagpatunay na nagnakaw siya sa inyo. Kasi otherwise, pwede kayong kasuhan. Kinaladkad niyo pangalan ko na magnanakaw ako. Yes. Sino ba ang magnanakaw sa atin? Yan. Yan ang problem. Ayan. Ngayon, Kulaong, sabi mo, may ebidensya. Sabi ni Kulaong, meron daw dalawang bag na dala-dala nung umalis etong si Ian. At meron din, kita din daw sa CCTV na meron daw pong kinuha si Ian. Patunayan mo sa korte, 'di ba? 'Yun ang maganda niyan. Kasi kapag talaga ikaw ay nagnakaw, ganun lang naman 'yun.
kailangan talaga merong katibayan. Pero yung ganyan na tingin ko ay ano lang yan ni Kulaong, sabi-sabi lang na may nawala at ano dito, ituturo dito kay Ian. Sabi niya lang yun. Kasi nga po, para defense mechanism lang, masabi lang, mema lang, di ba? Kasi ala naman ng ibang pwedeng sabihin si Kulaong durog na to eh. Problema. Gusto rin naming malaman, no, yung nangyari doon sa batang pinagpanggap niya na si OG Sacred daw. Opo, sir. Oo. Can you explain that to us? Kasi Ah, ikaw daw yung umano doon eh. Bali, sir, ganito po yan. Sinabi po ni FLM na, Iyan, abangan mo sa gate, darating si OG Secret. Yun po sabi niya. Yung sumapak daw kay Makagago. Okay. Siyempre ako naman, kilala ko po. Kasi tumira din po ako ng Tondo. So, taga-Tondo lang po si OG Secret. Nakikita ko rin po siya ron. Sa Ugbo. Sabi ko, nung dumating, hindi naman si OG Secret. Okay. Ang dugyot eh. Astig naman si OG Sacred, di ba? Grabe naman. Tsaka walang ganun tatu-tatu. Wala pong ganun. Wala sir. ganun yun. Tapos malinis. hindi na kami UI. Okay, sige. Kami yung Tapos, lang. Yun po, nag-usap sila. Kasi habang nag-usap sila, may gumagawa po ng internet. May gumagawa po. So, ibinabantayan ko po sa labas. Pinabayaan na yun. Hindi ko po alam kung anong pag-usap niya sa loob. Hanggang sa may dumating po na tao na bisita ni FLM na lumabas po yung Joshua, panandalian. Naiinip na nga po yung Joshua eh. Panay ang tanong sa akin, matagal pa ba yung meeting nila? Nila Sir Norman, gumagano. Sabi ko maghintay ka lang pag pinatawag ka. Tsaka pumunta. Kasi ako, nakatitig din po ako sa kanya. Kasi may mga gamit, alam ko rin po yung background niya. May mga cellphone ko kung saan kanila pinapatong, kahit mamurahin, kung saan ko pinapatong, personal na gamit ko po yan. Siyempre, alam mo na po yung kaso niya, pag nanakaw talaga, yun po talaga. Hanggang sa binabantayan ko siya na binabantayan, kung bawat kilos niya, sinusundan ko, totoo po yun. Kung nasaan yung Joshua na yun, nandun ako. So may idea kayo, binriefing kayo ni Norman na ito ay magnanakaw? No, sir. Nalaman mo lang? Lumabas sa mga newsfeed, yung mga record niya, taga Valenzuela siya. Nung ini-interview Opo, pa lang, sir. nung Opo, sir. i-interviewin pa lang, nag-research kayo, kumbaga. Opo, sir. Shit. Okay. Tapos ang paliwanag, taga-Tondo, ang dami mong bahay, Joshua. Kabilaan sumuntok, ikaw sa kabila, good. Okay. So, sige, after nun, tinawag na siya. Yun, interview na. Sabi niya, ikaw, yan, bago niya ayusin ganyan. Dito ka, pwesto mo yan. Hindi, pinili ko pumupo sa gilid. Nandun ka, nakaupo ka sa gilid. Kasi ayoko po mag-front eh. Kasi hindi mo talaga ako sanay sa ganitong social media. Halata naman, kita ko. Doon lang po ako, tatayo lang po ako pang may kukunin. Mas gusto ko pang kausap ang asawa ko kasi ang interview niyo. So, ano napansin mo doon sa interview? Alam mo ba na yun talaga, may naramdaman ka na ba na malaking kalokohan na yun? Malaking kalokohan yun, sir. Hindi, na-feel mo na ba nung moment na Yes, kalokohan sir. na yun? Kalokohan na yun, sir. Diba? Unang-una, sir, sinabi niya, OG Secret siya. So, pa kayo makagago. Napakalayo mo sa katotohanan, boy. Joshua, boy. Tapos, pumunta daw siya ng San Pablo, sir. Pumunta na siya. May gwardiya daw, may mga bata daw kayo, sir, na may baril. Hamunin daw ng one-on-one. Ganun ang interview niya. So, literal na galing lahat yan sa amo niya. Siguro, sir. Nag-briefing siguro sila. binriefing. Hindi ko alam ang pag-usap nila, sir. Kasi nasa labas nasa labas ka po nga. ako, no? Nasa Pero gripe definitely, yun kasi yung sinabi ng Joshua eh. Apo. Tinuruan daw siya. So, obviously, galing lahat sa utak niya yun. Maalis-alis din po kami. Like po, nagpunta po kami sa Bella. Okay, sa Isabela. Apo, sir. Siya po nag-drive din, sir. Oh my God! Wala na ata siya lisensya nun? Yes, sir. Na-rebook na po. Tapos, tinatanong po niya ako kung kaya ko rin po mag-drive dun sa Isabela. Bundok po yun eh. Oh my First time ko lang din po napuntahan yun. So, wala pa ako kung idea kung paano yung daan doon. Kaya ko sakay siguro kung may idea ka na, kung may experience ka na, sir. Kaya naman siguro. Siya po nag-drive mula doon sa pag-alis namin sa bayan na yan. Hanggang doon po sa Isabela, siya po nag-drive. Which wala na siya lisensya? Yes, sir. Naku! Boss la kanilaw! Di ba? Na-interview ko na kasi si Chief. Di ba? Bossing! Sige, sa bagay, kinalad ka ng pangalang magnanakaw ako. Hindi. Okay, ito na ako. Di ba sabi mo, gusto mo yan? Di ba sinabi, binabantaan mo pa ako ng ganyan, So, sir? okay ka magtestigo na lehitimo Yes, sir. na drive. Oh. Yes, sir. May... Nako, yun ang maganda na makarating kay Sir Marcos Lacanilaw. Kung maalala po ninyo, sabi ni Kulaong, stop na daw siya sa
banat kay Marcos Lacanilaw in the essence of Christmas. Kasi daw po magpapasko. Tapos na 3 Kings Kulao nga, ba't hindi mo pa binabanatan si Marcos Lacanilaw? Sana makarating to kay Marcos Lacanilaw. Ayan. Tol, Food Genius Vlog. Kuya, shoutout sa'yo ha. Hello po. Binanatan ka ni Sabi kagabi ha. Okay, so siya nag-drive. Nang bawal siya mag-drive. Okay? Ano nangyari after nun? Saan kayo pumunta? Bali, ang pinuntahan po namin dito sa kasuhin daw pong problema. Okay, problema. Which lupa daw po. Mm. Nung pinagbentahan niya. Mhm. Na nagkakaproblema daw po. Kaya po nagpunta kami doon. Tapos, yung sasakyan na ipapalit po doon sa expedition, yung po talagang pinakapakay. Yun yung pakay. Yung po talagang pinakapakay. Itinago yung sasakyan ng expedition, more or less. Yes, sir. Tinago na sinangla. Ay, sinangla? Yes, sir. Paano? Sabi ni Chief Lacanilaw, Totoo. hindi yun pwede at Totoo pala. Ito si Food Genius Pinost yan ni Food Genius, yan ang alam ko na sinanla yung yung expedition. maaaring maisangla o maibenta kasi naka-red alert yung sasakyan, ha? Yung sasakyan niya po ba, hinahanap po ba ng LTO yung sasakyan niya, yung expedition na gamit niya, or hindi naman? Sa ngayon, naka-alarma yung... Naka-alarma siya. Naka-alarma. Ano pong ibig sabihin na naka-alarma? Pag naka-alarma, hindi mo pwedeng i-transfer yan, hindi mo pwedeng i-rehistro yan. Oo. Pero pwedeng gamitin or hindi? Kung ikaw ay nakarehistro pa. So, syempre, halimbawa, for example, 2025, nakarehistro ka, naka-alarm ka. Tapos pagdating ng 2026, dahil hindi mo inayos yung violation mo, at syempre hindi ka nakapag-renew kasi naka-alarm ka, nahuli ka sa daan, impoundable na yun. Oh, okay. Kasi So po, may level. Hindi porke na alarm ka, pwede ka nang ma-impound. So, yung alarm mo yon hindi mo pwedeng i-transfer of ownership, hindi mo pwedeng ibenta, o hindi mo pwedeng isanla sa bangko. Oo. pero pwede mo siyang ilipat ng place. Pwede mo siyang ilipat. Okay, okay. Oo, pwede mo siyang ilipat, pwede mo siyang galawin. Pero yun nga, dahil nga naka-alarm, hindi mo na marirehistro niyan, magkakaalaman niya next year. Okay. Pagka tapos na yung rehistro, doon na, Yes, ang unregistered, impoundable. kumbaga, obligado siya, o yung tao, na pumunta sa inyo para ayusin yung Yes, problema. kasi may violation. Okay. Now, it's very clear. Delikado kung sino man ang pinagsanglaan kasi hindi mo Tama. naman registro next year yun. Sinangla po niya. Saka sanlang walang tubos na siguro yan. 'Di ba po Genius? Pinost ko yan, nag-drive. Pati yung itim, siya din nagda-drive. Sa Ramon Isabela, wala pang seatbelt, wala pang lisensya. Kaya nga doon dinala yun kasi nakatimbre yung sasakyan niya. Saka parang yung pinagsanlaan niya, yun yung mga mga politiko yata doon no sa Isabela na naniniwala sa kanya. Yung sanla na yun, sanlang wala ng tubusan yun. Kasi nga, hindi naman niya na magagamit yun Hindi niya na maire-rehistro yun Sa una, halagang 300. Wala po makuha na ng pera yung matanda. Matanda. Opo, Yung yung pinagsanlaan. tinutulungan po niya na tungkol sa lupa. Naayusin daw po ni Sir FLM. Yung pong inutusan niya na magsangla. Okay. Opo, hindi ko na po papangalanan. Wag na. Bali, kita po sa mukha ng matanda na problema yung araw na yun. Kasi mag-iisip siya kung saan niya ilalapit. Gusto niya Isasangla po ng 300,000. Hanggang sa naisangla na lang po ng 113,000. Kinuha niya. Kinuha na po. Ha? 113,000? Imagine, anak ng teteng, 113,000. Sus Mariosep. Nako, yun na lang talaga yung mga pinapasabog sa pelikula. Kasi yun lang po ang talagang pera. Okay. Yung pinagsanglaan sa sakyan. Kasi may pagbabayaran siya ng kung ano-ano, mga ganyan po. May bibili siya, may babayaran. Mga ganun po, kailangan po yung talagang pera. Nung araw na yon. Opo. Okay. Yun nga po, yung pinuntahan din po namin yung puwirma siya nung pinagbenta niya ng lupa. Pinapaayos niya po sa Isabela. So, hindi po naayos yun. Hindi Wala po kasing, yung tawag dito yung notary. Oo, notary. So, dinala po sa Parañaque at pinaayos po dun sa abogado niyang sinasabi niya si Dodong. Okay. Yung po ang nag-ayos bago po pinadala uli doon sa Isabela. Mm, Yun po. okay.
Ito po, pagkatapos noon, mga ilang araw naman po, tuloy pa rin siya, live pa rin siya ng live. Hanggang sa may dumating po doon na dalawa na yun, na tao. Sa bahay nyo. Apo. Yung time na yun, may sakit na po ako noon kasi galing pa ako may sabi na mas maramdaman na ako pakiramdam ko. Anong nangyari sa'yo? Bali, nagkatrangkaso po ako, sir. Trangkaso. Trangkaso. Okay. Kasi sabi sa puyat yan, natural. Mm. Puyat pagod. Sabi niya. Sabi po ni yung Casper, hindi ka kasi natutulog, pre. Lagi mo kasi inaano yung asawa mo, kinakausap mo. Natural, asawa ko yan. Oo, tama. Hindi. Ang ano nun, nagla-live si Kulaong, tapos natutulog sila, pinapagising para makasama sa live. Ngayon naman, kung hindi man sila isama sa live ni Kulaong, tapos naka-live si Kulaong, yung bunganga no, napakaingay. Kaya sino makakatulog ng maayos? Magkakasakit ka talaga dyan kay Kulaong. Sabi ko yan.